pong si Senator Risa Hontiveros, gagawa po ng investigasyon mga kababayan or ipinupush niya na magkaroon ng investigasyon ang Senado patungkol po sa paggasta ng pera ng taong bayan nitong si Sara Duterte. So ngayon, pakinggan po natin etong nakita nating balita galing po sa teleradyo mga kababayan. I-play na po natin. Muling bubusisiin sa Senado ang confidential funds ng Office of the Vice President at ng Department of Education kasunod ang pahayag ng Commission on Audit hinggil sa paggastos ng pondo ng OVP. Nagbabalita at nagseserbisyo mula sa Senado si Robert Mano. Kuyang Robert. Tony, kinabahala ni Opposition Senator Risa Hontiveros sa na-discovering paggastos ng Office of the Vice President ng 16 million pesos na confidential funds nito noong 2022 para sa pagrerenta ng maintenance ng safe houses sa loob lamang ng 11 araw. Ayon kay Hontiveros, kinukumpirma lamang na naturang issue ang mga nauna niyang panawagan na limitahan ng paggamit ng confidential at intelligence funds. Particular sa OVP, nakakagulat at nakakaalarma. Bakit ganyang kalaki ang gastos sa renta? Yung isang supposed safe house, 1 million pesos a day. Ngayon lang din ako nakarinig dyan mga kababayan na si Sara Duterte putek gumastos ng 1 milyon mga kababayan para lamang sa isang safe house mga kababayan. Per day po yun ha. Hindi po yun pang upa na pang isang buwan. Per araw po yung 1 milyon. Kaya nga nalustay mga kababayan yung pera ng taong bayan. Kasi nga, biruin mo, saan ka ba naman nagkatala? Uupa ka na nagkakahalaga ng 1 milyon per day na safe house mga kababayan. Tapos hindi pa maipaliwanag kung anong klaseng safe house yung inupahang yon na nagkakahalaga ng 1 milyon. Ngayon mga kababayan, kung titingnan po nating mabuti, eto kasing isyong ito, pilitong pinagtatakpan. Ano po etong isyong ito? Kasi nga, lalabas at lalabas dito yung paglulustay ng pera ng taong bayan. So ngayon, ano yung ginagawa ni Sara na pantakip dito? Yung usaping relo ni PBBM, mga kababayan, na kung saan hindi daw ibinigay doon sa isang bata kasi yung sabi ni Sara doon sa kanyang kwento pero kung titingnan po natin, hindi na pala bata yung humihingi ng relo ni PBBM, isa pala po yung kadet mga kababayan. Ibig sabihin, nasa hustong gulang na yung humihingi po ng relo ni PBBM. Ngayon kung titingnan po natin, kung yung suot ni PBBM kasi mga kababayan, list lang natin ng kaunti yung topic natin ha. Kung yung suot kasi ni PBBM na relo, ipagpalagay po natin mga kababayan ay mga Casio or di kaya naman yung mga Invicta mga kababayan na medyo low price katulad nung ipinamimigay ni Duterte nung siya pa ang presidente, okay lang sanang ibigay. Wala naman pong problema mga kababayan Alam naman natin na mabait po ang ating presidente. Kaso nga lang, yung relo po kasi na suot ni PBBM, patik pilit po yun mga kababayan. Patik yung brand na nagkakahalaga ng 8 milyon. Mga kababayan, pataas yung relo na suot ni PBBM at memorable po yun kasi nga regalo po yun ni First Lady Lisa Marcos kay PBBM. So kahit sino mga kababayan na very memorable yung suot-suot mong gamit o suot-suot mong relo, hindi mo maibibigay ng basta-basta yon mga kababayan Hindi mo maibibigay ng sobrang bilis yon kasi nga yun ay bigay pa ng asawa mo. Yung kay Digong kasi mga kababayan sa totoo lang, kaya madali kasing ibigay ni Digong yung kanyang relo kasi Casio po yun. Mumurahing relo mga kababayan na kaya lang medyo high class kasi nga suot ni Duterte at presidente siya ng ating bansa. So yun ang ginagamit ni Sara mga kababayan na panglihis dito po sa usaping ito para mapagtakpan yung pag-upa nila ng safe house na nagkakahalaga ng 1 milyon per day. Ano po sa loob ng 11 days. So ngayon ipagpatuloy pa natin. Pero hindi malaman para saan at para kanino dahil yung mga acknowledgement receipts ay kulang-kulang pa na lumabas din sa pagdinig sa House kung saan ayon sa DepEd, 15 million pesos mula sa CIF nila ay ginastos para sa Youth Leadership Summit. Pero ayon naman sa Philippine Army, sila, ang Army, at yung mga LGUs ang gumastos at nagpatupad ng programa. Kaya nga. Ano ba talaga, ate? Bubusisihin niya mga issue sa plenary deliberation ng budget ng OVP at DepEd sa Senado. Muli rin nanawagan si Hontiveros sa mas mahigpit na mas detalyadong auditing at accountability mechanism sa paggamit naman ng confidential. Kasi dalawa kasi yan mga kababayan.
Eto sabi dito ni Lori Mamawag, Jake, meron pa bang ibang explanation sa watch? Parang code daw to protect. Sa AFP, sinasabi daw every graduation. Yes! Kasi ang sinasabi kasi doon mga kababayan, siguro yung sinabi nung isang kadet, kung lalaliman kasi mga kababayan yung pag-iisip, baka protektahan nyo kami at lagi nyo kaming tingnan, Mr. President. Mga kababayan, yun kasi yung isang ano bang tawag doon? Yung tradition, mga kababayan, ng mga nagtatapos na kadete, na minsan sinasabi po nila yon sa presidente na sana tingnan sila ng presidente mga kababayan at tutukan sila, gabayan sila ng ating presidente. Parang ganun kasi mga kababayan yung meaningful noon. Kaso nga lang ang problema kasi, yung napakasimpleng isyong yon binigyan pa ng mali siya nitong si Sara Duterte. Kasi nga, gusto niyang pagtakpan mga kababayan yung isyo ng paggasta niya ng pera ng taong bayan. Ano po, biruin nyo yung paggasta at pangungurakot ng pera ng mamamayan napunta sa usaping relo. Kung titingnan talaga natin mga kababayan, sige paanuhin na lang natin, pabilisin na lang natin yung paliwanag. Kayo ba, pag ba may nagregalo sa inyo na importanteng tao, let's say ang iniregalo sa inyo, mamahaling relo, maibibigay nyo kaya ng sobrang bilis yon? Lalo na kung yung nagregalo sa'yo, sobrang importante sa'yo, asawa mo pa. Maibibigay mo kaya ng sobrang bilis yon? Ngayon, pagpatuloy pa natin. Confidential at Intelligence Funds ng mga ahensya. Kaserbisyo mo sa Senado, Robert Mano, para sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Maraming salamat. So yan, maliwanag mga kababayan na iimbestigahan, magkakaroon ng investigasyon patungkol po sa paggasta ng pera ng departamento ng DepEd mga kababayan at saka ng OBP. Ibig sabihin, darating na naman yung time na masasagasaan na naman ni Senator Risa Hontiveros etong si Sara Duterte at magkakaharap na naman mga kababayan etong si Sara at si Senator Risa Hontiveros. Dahil alam naman po natin, nung nagkaharap silang dalawa mga kababayan, medyo nag-historical etong si Sara at inungkat pa yung mga bagay-bagay patungkol ng mga nangyari na wala namang kinalaman dun sa usapin. At kita naman po natin na nag-iba ang tono nitong si Sara Duterte nung pinag-uusapan na mga kababayan yung patungkol sa 10 million na gagastusin para dun sa libro nitong si Sara Duterte na ipapamigay sa mga kabataan. Ano po, na siya mismo ang sumulat. So ngayon, kung titingnan po natin, malaki ang tsansa na magkabanggaan na naman silang dalawa sa Senado kapag inimbestigahan itong paglulustay ng departamento ni Sara Duterte ng pera ng mamamayang Pilipino.